Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Sandro Marcos at Pulong Duterte, mga babayan, ay haharap po, no, sa ICI, mga babayan, no? Pero ano nga bang pinagkaiba netong dalawang to, no? Netong si Sandro Marcos at Pulong Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, tayo nagbabalik. Pero syempre, bago ang lahat, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito na nga po, mga babayan, pinatawag na po ng ICI ito pong si Sandro Marcos, no, kung maalala natin, ang sigaw po ng mga DDS no, nadawit, no, yung hawak po na lugar netong si Sandro Marcos diyan sa mga flood control issues anomalies na yan, sumisigaw yung mga DDS, no, magpaimbestiga ka sa ICI. Ha? Nung nagsalita si Sandro Marcos, mga babayan, na siya po ay magpapaimbestiga sa ICI, mga babayan. No, ito po yung balita na yan. Ha? Ito po yung balita na yan, mga babayan. Ha? Tingnan ninyo. Ha? Ito pong pag-uusapan natin kung anong pinagkaiba netong si Sandro Marcos at netong si Pulong Duterte, mga babayan. Mamaya, malalaman ninyo ano nga ba pinagkaiba ng dalawa na yan. Okay, so ito muna, panoorin natin. Dalawa pang kongresista ang sumalang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa questionableng flood control projects. Sinabi rin ng ICI may nais ipaabot na mensahe si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, haharap si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Okay, so sabi haharap, mga babayan, ha? Wala pong patumpik-tumpik nung pinatawag siya ng ICI. Ano sagot niya? Haharap ako sa ICI. Oh, ganyan katapang. No, ito nga si Sandro Marcos, mga babayan. At diyan po makikita natin ang taong walang itinatago. No? Bukal sa loob, buuan loob. Sinabi niya, haharap siya sa ICI, mga babayan. Okay? Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nakatanggap sila ng liham mula kay Marcos na nagsasabing handa siyang humarap sa investigasyon ng komisyon tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kongresista, handa siyang magbahagi ng mga nalalaman at impormasyon tungkol sa mga proyektong ito at sumagot sa maaaring maging tanong ng komisyon. Okay. Humihingi si Marcos ng petsa kung kailan siya kakailanganin ng komisyon. Siya mismo humingi ng petsa, mga babayan, ha? No? Tinanong niya, kailan? No? Parang ano yan walang pinagkaiba yan sa hinamon nyo yung tao at ang sagot ng tao, kailan? Saan? Diba? Anong oras? Anong petsa? Ganon. Ganon ang sagot, mga babayan. No? Walang ibang palapalabok. Walang ibang parang palusot-palusot, mga babayan. Walang ibang sinasabi. No? Nung sinabi na ICI, humarap ka para maimbestigahan. Okay, go ako dyan. No? Ganon si Sandro Marcos. Ayon sa ICI, pinag-uusapan na kung kailan nila may mapatawag itong si Congressman Marcos. Taglag ni Osaka po. Okay, so ito po 6 days ago to, mga babayan, ha. Ito pong balita na to. Sigling i-live stream ang magiging testimonya ng presidential son dahil hindi naman nakasaad sa sulat niya na humihingi siya ng executive session. Ngayong araw ay dalawang kongresista na nabanggit na mag-asawang Diskaya na umunay sangkot sa mga flood control project ang sumalang sa ICI. Ito ay sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Pero hindi nagpakita sa media ang dalawa at humiling ng executive session sa komisyon. Ayon kay Hosaka, sila na ang pangatlo at pang-apat na mga kongresistang ibinanggit
na mag-asawang Diskaya na ipinatawag ng komisyon. Tinatanong ang mga kongresista tungkol sa mga flood control project sa kani-kanilang mga distrito. Narito ang pahayag ni Atty. Osaka tungkol sa liham ni Congressman Sandro Marcos. Nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the anomalous flood control projects. So I would like to confirm that they would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Okay, so yan mga kababayan, willing po, no? Si Sandro Marcos humarap. Walang patumpik-tumpik. Haharap sa ICI. At ito na po ang nangyari mga kababayan, no? Dahil dalawa na po sila na ihaharap ngayon sa ICI o pinapatawag ng ICI. Si Sandro Marcos at Pulong Duterte, mga kababayan. Dahil may nakita pong problema dyan po sa Davao, mga kababayan. At ito po yun, no? Yung problema at issue na yan, mga kababayan. Ito po, mamaya natin pag-usapan yung iba na yan. Alliance of Concerned Teachers Representative Antonio Tino is requesting an ICI probe into the 4.4 billion worth of flood control contracts linked for at least 2 rivers of the Davao 1st District, 1st Congressional District, mga babayan. Tino claimed that Davao 1st Representative Pulong Duterte may be answerable for the issue. No? Pinapaharap po si Pulong Duterte dahil mayroon po siyang 4.4 billion worth of flood control contracts, mga babayan, na gustong imbestigahan po ng ICI dyan po sa Davao, mga babayan, under po kay Pulong Duterte. Ito po yung balita ngayon. House Majority Leader Sandro Marcos and Davao 1st District Representative Paulo Duterte are set to attend hearings of the Independent Commission for Infrastructure this week. In an advisory, the ICI said both lawmakers will appear as resource persons in separate hearings scheduled between December 3 and 5. However, it is yet to clarify the exact date of each hearing. It also remains unclear whether the ICI will livestream their appearances. On Tuesday, December 2, the Commission aired the hearing of Laguna 4th District Representative Benji Agarao Jr. and the hearing of the representatives and officials of the Land Bank of the Philippines. Other resource persons lined up this week include Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo and Benguet Lone District Representative Eric Yap. Okay, so yan mga kababayan, haharap po silang dalawa. Okay, haharap po si Sandro Marcos at Pulong Duterte. Sabi nga dito, papalapit na tayo sa exciting part. Davao, never mind Sandro. He can defend himself. But Pulong, may question mark, mga babayan. I sincerely doubt it. The 51 billion can speak for itself. Mga babayan. So parang sinasabi dito na tagilid etong si Pulong Duterte. Mukhang tagilid si Pulong Duterte. Hindi niya daw kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Eto mga kababayan, ang banat po ni Pulong, sa ICI. Kung totoong objective ni Tino, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla ang mga distrito na may bilyon-bilyong flood control anomaly sa buong Pilipinas? Bakit ako lang? Bakit Davao lang? Ang trabaho ko ay serbisyo at hindi panloloko, and in the ICI hearing, the truth will stand with or without the political noise. With or without the political noise. Sabi niya dito, mga babayan. Pero may banat siya kagad na ganyan. Dito kay Tino. May banat siya agad kay Tino. Pero siya mismo nagsasabi, with or without the political noise. Yun yung pinagkaiba nila ni Sandro Marcos. Diba? Haharap siya sa ICI, babayan, pero ang dami niyang sinasabi.
Si Sandro Marcos haharap sa ICI. Ano sabi niya? Haharap ako sa ICI. No, maikipag-cooperate ako sa ICI. Wala nang ibang sinabi. Pero si Pulong Duterte, ang daming sinabi. Bakit siya lang daw? No? Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, Islam House Deputy Minority Leader, and ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, after the latter formally requested the Independent Commission for Infrastructure to investigate the flood control projects worth 4.4 billion from 2019 to 2022 in his congressional district for alleged anomalies. Ang pangulo po niyan sino? 2019 to 2022. Diba? Kung totoong objective ni Tino, kanya, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla mga distrito na may bilyong-bilyong flood control anomalies sa buong Pilipinas? Bakit ako lang? Bakit Davao lang? At bakit yung mga district na may 20 billion, 30, 50 billion flood funds, hindi niya kayang banggitin? Said Duterte in a lengthy statement posted on his verified Facebook page. Diba? With or without political noise daw, mga babayan. Pero may post siya ng ganun. No? Harap daw siya sa ICI with or without political noise. Pero siya yung maingay. Sabi niya pa dito, calling Tino o Bob for allegedly targeting him. Tina-target daw siya, mga babayan. So kapag si Sandro Marcos hindi tina-target, pagka kayo tina-target, ganon? Kung may nakita silang double funding, overpricing, or unfinished project, mas magandang ang imbestigahan para makita kung saan talaga nanggaling ang problema at sino ang tunay na kinabang. No? At para matapos na ang paulit-ulit na narrative na Duterte ang may kasalanan kahit saan ang anomalya. Well, ewan ko, no? Ano sa palagay ninyo? Kaya sa hearing, ipapadala ko ang lahat ng dokumentong meron ako. Complete, transparent, walang paligoy-ligoy. Yun, that's it. Tapos ang usapan. Diba? Pero ang dami niyang banat. Diba? Ang dami niyang sinabi, mga kababayan. No, wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan. No? Trabaho lang daw niya ay serbisyo. Pero ang dami ninyang pinost, mga babayan, with or without political noise, pero siya, ang dami ninyang pinost. Hindi kagaya ni Congressman Sandro Marcos, mga babayan, willing humarap. Wala nang cheche boreche. Wala nang ganitong mga patutsada. Wala nang ganitong sinasabi. No? Yan po yung pinagkaiba nila, mga babayan. Aharap sila pero may mga banat na kagad sila. No, parang mind setting kagad, mga babayan. I-declare kagad nila yung sarili nila na malinis sila. Wala silang kinalaman. Okay? Tapos pagka may nakitang anomalya, mga babayan, doon sa mga proyekto na yon, simple lang ang sasabihin nila. Simple lang. Tinatarget ninyo kami. Sinisiraan ninyo kami. Hindi totoo yan. Humahanap lang kayo ng mga paraan para siraan kami. Ganon kasimple, mga babayan. Ganon kasimple. Now, what if sabihin natin si Sandro Marcos ay malinis? Maniniwala kaya yung mga DDS? Ha? Siyempre, hindi. Maniniwala sila sa narrative ng mga sinasamba nila. Maniniwala sila doon sa narrative ng mga taong pinaniniwalaan nila. Pero pagdating sa Pangulong Bongbong Marcos at First Family, mga babayan, hindi sila maniniwala dyan. Bulag nga kasi sila. No? Bulag yung mga tao na yan. Ginagawa na silang O2O2 at 8080, mga babayan, pero hindi pa rin nila nalalaman at hindi pa rin nila nakikita. At yun yung ginagamit, no, nakasangkapan nitong mga tao na to, no, na ipanlaban sa gobyerno, yung mga tao, yung mga Pilipino na nauuto nila hanggang ngayon.
Nakakaawa naman itong mga DDS na to. Na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita kung ano yung totoo. Diba? Na ginagamit lang sila. No, na ginagawa silang tanga. Oh, ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan, na i-komento na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video. Hanggang dito na lang muna ang ating video upload ngayon. At maraming salamat. No? Supportahan nyo po sana palagi yung mga video uploads natin. Abangan nyo po, i-click nyo po ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.